the new life, no? Kasi nga po, nabanggit ko kanina na tayo po ay napahiwalay sa Panginoon, ano po, dahil sa ating mga kasalanan. Sabi po yan sa Romans 3:23, no? For all have sinned, ano po, and come fall short. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano po? Nung, nung pong tayo ay sa ating mga ninuno, ano po, ayan, sige po, babasahin ko lang po para tayo magdire-diretso na po. Alona Mernillo, Amen Lord, ano po, Alona Mernillo from LGCC Ministry, Pastor Pisil and Pastor. Wow, no? Shout out po sa inyo diyan. Ano po? Amen. And then, uy, sila Pastor Joe and Pastor Jason, yan, no? Ang sarap kasama nitong mag-asawang pastor na ito, no? From biruan to worship to praise. Hallelujah. Praise God. Ha? Nakakatuwa. Ano po, nakaka-bless. Yan ang masarap makatimbang sa ating mga gawain. Ano? Judeline Alunday, blessed afternoon po. Blessed afternoon din po sa inyo. Ano po? Pakiano po kung saan po kayo banda, tapos kung saan church po. Ano po? At kung wala naman po church, kahit po yung lugar. Ano po? Sister Judeline Alunday. Magandang hapon po sa inyo. Maria Priscilla Eugenio. Blessed day mga ka-DLS. God bless always everyone. Ayan. Amen. Maria Priscilla. Wow. Judy Vergara. Ayos. Magandang tanghali sa iyo, Ate Judy and Kuya Carlo Vergara. Ano po? Ang sweet na mag-asawang ito. Pinagpalang hapon mga kaabangers. Yan. And syempre, si Ate Zali, no? Ate Zali, huwag niyong uubusin ang kakyutan at kabanguhan ni Zekaraya. Titiran niyo kami. Alam namin, nakita lang sa picture, nasa inyo. Ah, hindi na uuwi yan sa kanila. Pagpapasapasahan na yan natin, ha? Praise God. Naririnig tayo ng mga magulang yan. ah, Nakakatuwa yung batang yan. And Jenica Chan, amen. Sa ano to, from Angandanan, ano po. Hallelujah, praise God. Magandang hapon po sa inyo dyan, ano po. Or Luna, ano po, sa The Hub of Christ. Angandanan or Luna po sila. Amen. Sino pa po? Moore, ayan. Merge Moore, Cristobal, amen. Gandang hapon din po sa inyo. Ano po? So, again, ano po, habang tayo ay dumadami at nag-share pa po yung iba po nating mga kapatiran at yung mga bago lang pong attend, no po, sa ating platform, ay patuloy lang po tayong mag-invite at patuloy lang po tayong mag-share, no po. Kasi alam nyo, napakahalaga no, makapagbigay ng pag-asa o pag-aanan sa kalooban sa ating mga kaibigan na nabibigatan, no po, through DLS, no po. Ang DLS ay kumbaga, alam niyo po yung every 2 o'clock na pwede pong makapagbigay ng kapahingahan sa ating mga kaibigan. Kapahingahan sa anong paraan? Kapahingahan na makarinig po sila ng salita ng pag-asa na nanggagaling sa ating Diyos. Salita po na nagbibigay ng kalakasan na nanggagaling sa ating Diyos. Ano po? At napakasarap isipin, ano po, na meron na po tayong lampas na 800 o 800 people na na-interview na naghayag ng salita ng Panginoon. Ano po? Dito sa ating programa. Ano po? Amen? Okay? Uy, sumagot si Ate Sally. Sabi ni Ate Sally, yes po, Pastor. Natutulog po si Zekaraya. O kaya nga, alam namin kung nasaan. Kami ang kasunod. Okay? Kinakabahan yung mag-asawa, hindi na makakauwi yun. Ha? Sino pa? Si Pastor Joe. Nakakamiss Pastor Walter ang joke time nyo nila Pastor. Alam niyo po nung nasa mission kami, no? We really enjoy yung aming pong oras, especially sa gabi, no? Kami tatlong pares po, no? Kami pong mag-asawa ni Pastor Well, tsaka ni Pastor. Kukwentuhan po kami, no? Pag may nag-umpisa lang magkwento, wala po yun. Talagang mahirap awatin, patulog na, may humihirit pa. Nakatalukbong na, may humihirit pa rin. No? Pero ang sarap na po dahil, yung pure heart ng child nararamdaman namin every time na nagtatawanan po kami magkakapatid sa Espiritu. No? Tama itong sinasabi ni Pastor Joe. Nakakamiss, ano? Nakakamiss ang mga lolo ba? Ang mga lolo namin o ang mga joke namin? Amen. Willard of Nimaga. Wow, magandang hapon din po. No? Kuya Willard, ano po?
patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Tuloy lang tayong manalangin. Amen? In Jesus' name. Leti Ramos, welcome po for watching and thank you for watching also. And then, andito na si Pastor Priscil. No? Si Pastor Priscil, ang official carrier ni Pastor sa Batam, Indonesia. uh, Siya po talaga ang nagbubuhat kay Pastor. No? Pastor Priscil, palakasin pa kayo lalo ng Panginoon at ang ating pong gawain dyan. Ano po, kayong lahat, ating pong mga kapatid dyan, palakasin ang ating Panginoon. Pagpalain sa lahat ng bagay. In Jesus' name. Amen. And then, sino pa po ba? Ayan. Sige po. So, tayo po ay maghanda na. Ihanda na po natin ang ating pong mga ballpen, papel, ating pong Bible. Ano? Dahil ang pag-uusapan natin ay, alam niyo po yung ating mga pinag-uusapan, araw-araw. Pag po yan ay inyo pong kinolekta no, at sinulat, malaking tulong po sa ating pag-evangelize. Ano po? Sabi po, di ba, sabi po sa Romans 10:14. Ano po? Sabi sa Romans 10:14, paano daw po sila paano sila mananampalataya kung wala silang naririnig? Paano naman sila makakarinig kung wala nanghahayag salita ng Panginoon? So kailangan po talaga may naghahayag. Kaya yan ang malalim na dahilan natin. No po, para naman sumunod po tayo sa ating Panginoong Hesus na nagsabi sa atin sa Great Commission sa Matthew 28:19-20. Di ba? Teach all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Bakit natin kailangan? Bakit natin kailangan gawin na tayo maghayag ng salita upang maligtas, maunawaan ng mga tao ng ito na kailangan po nila ng kaligtasan? Dahil alam natin, tayo mismo, bago tayo napunta sa ganito pong sitwasyon na alam natin, na unawaan natin, nakatanggap tayo ng kaligtasan, may nagmalasakit po sa atin. Tama po ba? Pwede niyo po bang i-text dyan? Ano po? No? Kailan po? Sige, katuwaan lang po ito. Ha? Kailan po ba tayo naligtas? Ano po? Ako, April 30, 2000. Bilis, ano? April 30, 2000. And I just come to know na yung April 30 ay birthday pala ng magiging asawa ko. Ni Attorney Bern, April 30. At doon din po ako naligtas, April 30. Pero year 2000 pa. Ano po? So, sige po. Ano po sa inyo? Ano po ang inyong spiritual birth? No? Kailan kayo nakakilala sa Panginoon? Sulat niyo po dyan sa ating box. No po? Ibang klaseng patandaan to. Patandaan sa pananampalataya. Sige po, sulat niyo po dyan. Ano po? Hallelujah. Amen. So, tayo po yung maghanda na, kapatid. At magsisimula na po tayo. Oh, sige. Praise God. So ngayon mga kapatid ay tingnan po natin ha. At yan. Dali lang po. Yan po kung yan. Okay. So ngayon mga kapatid, na po, para mabigyan ko po kayo ng backgrounder na po. Halos kasunod po ito nung teaching yesterday. Ano po, yung new life ngayon. The way to new life. Ano po. Sabi kasi ng ating Panginoong Hesus, di ba, sa John 14:6, sabi sa John 14:6, I am the way, the life, and the truth. So kung ang Panginoon ang ating pong daan, sabi ng Panginoon, no one cometh to the Father. No? The same verse. No? I am the way, the life, and the truth. No one cometh to the Father except through me. Amen. At sa maraming verses sinabi na sa kapamamagitan ni Hesus Kristo kung bakit tayo naligtas. Amen. So, mga kapatid, kung ang Panginoong Jesus ang daan, we have to know what kind of life does our Lord Jesus Christ have. Pag po isinamarize niyo po ang buhay ng ating pong Panginoon. Number one, siya po ay isang tao na nung bata pa man, alam niya na ang purpose niya. At yan ang pinakamahalaga sa ating pong mga tao. Na tayo malaman natin ang purpose natin. Sabi ni Mark Twain, na po, isa po siyang author. Sabi niya, there are two important days in one's life or sa buhay ng isang tao. Nung ang mahalagang
date, ayan, katulad niyan, di ba? Ang pinakamahalagang date ay nung time na ikay pinanganak. Okay? At nung malaman mo kung bakit ka ipinanganak. The day you were born and the day you know why. Sige po, pag nilayan niyo po saglit, na ang pinakamahalagang araw daw po ay yung dalawang mahalagang araw ay nung panahong ikay pinanganak at nung malaman mo kung bakit ka ipinanganak. Na po. Marami pong tao ang nabubuhay araw-araw. Meron naman po siyang na-accomplish, meron po siyang profession, satisfied po siya sa kanyang buhay. Pero pagdating niya po sa kanyang bahay at nagsosolo na lang naman siya sa kwarto niya, ay hindi niya alam anong purpose ng Panginoon sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, no education, no accomplishment, no influence, no big amount of money can lead you to the purpose of your life. Unless all of this, yung lahat ng binanggit ko, ay natutunan mo ng idirekta o hayaang ialay sa ating Panginoon. Bakit ka nagtatrabaho? Lord, kaya mo ako dinala dito sa ganitong trabaho. Alam kong gagamitin mo ako dito. Alam ko, Panginoon, kahit ako nasa opisina, pwede mo akong gamitin. Totoo po yan, kapatid. Alam mo, Panginoon, alam ko, kaya mo po kami binigyan ng negosyong mag-asawa, kaming pamilya. Dahil alam ko, gagamitin mo po kami, makakatulong kami sa kapwa namin, at at the same time, makakapag-akit po kami ng mga tao para madala po pabalik sa inyo, sa inyong paanan. Makakilala at makatanggap ulit sa inyo. Amen? Kung bubuksan lang po natin ang ating puso, nabubuksan natin ang ating po, hayaan natin na ang tinuturo ng salita ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng kaalaman. Di ba ba? Sabi sa Colossians 1 verse 9, na po, sabi sa Colossians 1 verse 9, nung kayo ay aming nakita, mula nung kayo aming nakita, hindi na po kami tumigil na kayo ipinalangin. Sabi ng apostles. Anong ipinapanalangin ng mga apostles? Na kayo'y magkaroon ng kaalaman sa layunin ng Panginoon sa inyong buhay. The knowledge of His will, wisdom, understanding and spiritual wisdom. Tandaan niyo po yung tatlong yun. Knowledge of His will, understanding, wisdom, understanding and spiritual wisdom. Na po, kung ba tayo ay uh, nais ng Panginoon, no po, kung kaya't nais ng Panginoon tayo patuloy na makakilala sa Kanya at makatanggap sa Kanya. Kaya po tayo binibigyan ng mga biyaya, ng mga provisions, not just for our own sake. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po tayo pinagpapala ng Panginoon na pansarili lang po natin. Amen? Bukod sa material na bagay na tayo pinagpala na inihahayag natin sa iba't ibang tao, ang nais ng Panginoon ay makasama ka sa paghahayag ng magandang balita upang ang mga taong ito na nangangailangan ng Diyos, na nangangailangan ng salita ng Panginoon ay, ano po, ay patuloy na lumakas sa pananampalataya. Praise God. Tayo po'y binuhay in the Spirit. Okay? So, sisimulan ko na po. Tayo po'y binuhay in the Spirit kasi alam niyo po, nung nagkasala si Adan at si Eva, di po ba, anong panlinlang nung ahas kay Eva? Hindi ka naman mamamatay. At nung siya kumain, marahil kaya niya rin naakit si Adan dahil siya sa kanya nagbili ng Panginoon. Na pag ikay kumain ng bunga ng nasa gitna ng hardin, no? Kaalaman ng mabuti at masama, the knowledge of good and evil, ikay mamamatay, sabi ng Panginoon yun. Pero dahil ang spirito nila ay hindi pa kaspirito ng ating Panginoon, no? Hindi niya naunawaan na ang binabanggit na pagkamatay ng ating Diyos ay ang pagkamatay sa spirito. Nawala sa isip ng mag-asawang ito na ang kanilang ang namatay sa kanila ay hindi physical na katawan, kundi ang spiritual na buhay. Okay? We're talking about new life. And ang binabanggit natin po ay ang spiritual na buhay. Ngayon,
Nung, nung nawala yung spiritual na buhay, namatay sila spiritually, yan po, di po ba, nanganak sila, nagkaroon sila ng anak, nagkaroon sila ng anak. Kaya hanggang sa umabot sa atin, sa panahon natin, tayo po'y physically alive, pero spiritually dead. Kaya po natin kailangan makabalik sa ating Panginoon dahil ang source ng buhay ay ang ating Panginoon. Sabi po sa Juan 14:6, di ba? Sa John 14:6, I am the life, I am the way, the life, and the truth. No? At maliwanag yon, gusto natin maging malaya sa kasalanan, gusto nating maging malaya sa mga kahinaan, gusto nating maging malaya sa nakaraan natin, gusto nating maging malaya sa napakasakit na ating naranasan. Sabi, ha? Matagpuan natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay nasa kay Kristo. At sabi, ha? The truth will set you free. At ang katotohanan, mga kapatid, tayo po ay walang kakayanan kung tayo ay sa sarili lamang. Ang katotohanan, kailangan natin ng Diyos. Ang katotohanan, kaya kang patawarin ng Diyos. Ang katotohanan, kaya kang linisin ng Diyos. Ang katotohanan, kaya kang bigyan ng panibagong buhay ng ating Diyos. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Praise God. Woo! So yan ang ating pag-uusapan. Ano po? Amen. So, praise God. Babanggit lang po ako ng mga ilang bagong ating pong mga kasama sa ating pong ano. Amen. So, andito na po sila. Ayan. Yun. Okay. Ayan. From Iligan. Amen. Pastor Mavic. Okay. No, magandang hapon po sa inyo. No? Hello po sa lahat. No? Wow. Ang dami pong tinag ni Pastora. Praise God. No? Pastor Mavic. Amen. Ayan. Okay. And then, sino pa? Yan, si Pastor Lay, no? Wow, hinighlight niya talaga. Praise God. Magandang tanghali po, Pastor Lay. And kay Ate Rose, magandang tanghali din po. Don Lasierda Asares. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino pa po? Hmm, yes, Jesus. Sabi po ni Sister Alona Mernilio. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you po sa mga prayers na totally healed po ako sa aking breast ka. Wow! Praise God! Amen! Ha? Sana tuloy na po ito kasi may laboratory pa po ako sa bone scan at liver ultrasound. I claim it in Jesus' name na okay lahat ang laboratory ko po. Praise God! Praise God! In the mighty name of Jesus Christ, Lord. Danggin niyo po ang panalangin ng aming kapatid na ito, ng Sister Alona Menrillo. Nakita mo po ang kanyang puso, ang kanyang pananampalataya. In the mighty name of Jesus Christ, akin po sinaselyuhan ang kanyang kagalingan. In the mighty name of Jesus. All glory to the Lord. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Sarap makarinig ano po, mga kapatid, na actual nating naririnig na ang Diyos ay kumikilos sa mga taong nakakapakinig ng ating pong platform ng daily life sharing. Ano po. Praise God. Bet Yortas, no, watching from Pasig. Uy, magandang tanghali po sa inyong lahat diyan sa Pasig, no? And then kay Sister Minnie and kay Pastor Mike Mota, magandang tanghali din po sa inyo. Po. Amen. So, siguro pwede na po tayo mag-umpisa, no po? Amen. Praise God. Okay. Praise God. Sige. So, muli ang ating pong topic ay the way to the new life, no po? Praise God. Ang ating daan sa ating panibagong buhay. Praise God. Amen. So ngayon po, ang ating pong babasahin may mga ano po, may mga verses at saka may mga teachings po ano po. So ngayon, the way to the new life no po. Sige po. Yan. Sabi dito, the journey of 1,000 miles begins with a single step. No po. The concern of the generation today is that marami tayong pangarap. Amen? Marami tayong pangarap. Pero yung pangarap mo, pagising mo bukas, pangarap pa rin. Matutulog ka kinabukasan, pangarap pa rin. So ano ibig sabihin mga kapatid? You need to perform your
first step. In order for you, no, to journey of 1,000 miles, begin with a single step. Alam niyo po, biblical po to. Sabi sa 1 Peter 1:13, no, naalala ko tuloy bigla. Dali lang po, basahin natin sa 1 Peter 1:13. Sige po, samahan niyo po ako sa mga may Bible. 1 Peter, para po eksakto yung sasabihin ko sa inyo. 1 Peter 1, verse 13. Ayan. Sabi po sa Amplified Version, no. Sabi po dito, so brace up your minds, be sober, circumspect, morally alert, set your hope fully and unchangeably on the grace or the divine favor that is coming to you when Jesus Christ, the Messiah, is revealed. Sa ibang version, ang nakalagay po dyan, prepare your mind for action. Let us mga kapatid, let us accept the fact na pag tayo may natutunan, hindi dapat matapos na natuto ka lang. Dapat yung natutunan natin ay magkaroon ng application. Wala pong pinakaiba yan sa pagbabasa ng libro. Sabi, reading without reflection is just like eating without digestion. Amen? Kasi hindi mo natutunaw. So pag ang katawan, ang kinain mo ay hindi natunaw ng katawan mo, ibig sabihin, hindi niya nakakain yung nutrients ng kinain mo. Hindi mo nasasalo yung sustansya ng kinain mo. The same goes to the book or to the Bible. Pagka nagbasa ka lang at hindi ka nagnilay, hindi mo naman nag-reflect, hindi mo inunawa ang yung binasa, para ka lang na-impatyo. Pag sinabi natin na-impatyo, na sobrang sa kain, pero hindi mo siya na-absorb. Hindi ka natunawan. Na po, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Now, let's start the journey to the new life. No? Malayo man yan, sabi nga ng kanta, malayo may, malapit din. Sama-sama nating mararating. O yan, binago ko na yung verse, ay yung ano. Diba? Malayo may malapit din, sama-sama nating mararating. No? Kung kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. Masarap pong i-journey ang ating Christian life. Tandaan niyo. Kaya lang tayo nagkakaroon minsan ng parang pagdadalawang isip. No po. Pag nagkakaroon ka ng struggle. Ready? Okay, ready? Ito yung unang punch. Ready? When you're having a struggle to obey, because you are trying to combine the secular and the spiritual standard in your life. Sana pa maunawaan yung sinabi natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng struggle dahil gumagawa tayo ng paraan na ang secular standard at ang spiritual na standard ay gusto mong pagsamahin. Hindi po pwedeng magsama ang dilim sa liwanag. Okay po. Sabi sa Biblia, a double-minded man is unstable in all his ways. Hindi po kasi tayo pwedeng mamuhay na may dalawang standard. Ano po? Ganun din po, we cannot serve two masters. I-despise mo yung isa at mamahalin mo yung isa. Wala pong gray area, walang middle ground. Amen? No? In terms of the spirit, gusto niyo mag-example tayo? Pag po tayo namatay, automatic yung pagpikit mo dito, alam mo na kung nasaan ka. No? Wala pong gitna. Wala pong withholding area. Like costume, wala. Kaya ibig sabihin mga kapatid, the teaching about purgatory is not true. It's unbiblical. No? So kung sino man yung mga nagtuturo about the purgatory, you have to have second thought. No? Sabi sa Biblia, pag ikaw ay nagtuturo, kung ikaw ay teacher, double portion ang iyong accountability. So mag-isip-isip po tayo bago tayo magturo. No po? Okay? Okay, introduction. Sabi po sa introduction, in the beginning, God. Tama ba? Kaya po mga kapatid, to journey to our new life, kung dating hindi ka tumatawag sa Diyos, kung dati tumatawag ka lang pag birthday mo, bagong taon, Pasko, pag may binyag, tsaka ka lang mo.
nagsa-church o nagdadasal, gawin po nating everyday we commune to the Lord. Nagpe-pray tayo. Mas dalasan natin na tayo nagpe-pray. Sabi po dyan, in the beginning, God, sa Genesis 1:1, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He gave man will to gain the knowledge of His will. Amen? Binigyan po tayo ng free will para maunawaan natin na tayo ay magkaroon ng kaunawaan, mauhaw tayo sa mga bagay na kailangan na ang ating maunawaan ay yung will ng ating Panginoon. The knowledge of His will, wisdom, and spiritual understanding. Amen? However, man is a complex being. He wants to make the desert blooms and the river dry. Man's hunger for knowledge, power, influence, a self-willed decision with high hope of success, but neglected the concept of a new life. Bakit? Sa panahon ngayon, iba-iba ang concept natin ng new life. Ang concept natin ng bagong buhay, may magaganda kang bahay. May maayos kang trabaho. Mayroon kang achievement. Pastor, masama ba yan? Hindi po masama yan. Pero ang mga bagay na nabanggit ko, kung wala ang Panginoon, baliwala po ang lahat ng yan. Para lang po kayong nag-iipon sa butas na bulsa. What profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Sabi sa Mark 8:36. Aanhin ng tao. No po? Kung nakuha man niya ang buong mundo at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Excuse me po. Nevertheless, God showed His love and mercy to man. He sent His Son to redeem us and to give us a new life. Amen? Praise God. So yan po yung pinakang introduction natin about sa ating pag-uusapan. May tatlo pong tayong i-share sa inyo, the ways to new life na kailangan nating maunawaan. New life is a free gift. Yan ang number 1. No? New life is based on Christ's death, not on anybody's effort, including ourselves. Hindi po ang ating mga sarili ang dahilan kung ba't tayo naligtas o may bagong buhay. Ito ay dahil tayo po'y nilinis, pinatawad ng Panginoon, kaya tayo nakapag-uumpisa ng may kagaanan sa ating buhay. Ulitin ko po. Tayo po'y binigyan ng kaligtasan, nilinis through the death of Jesus Christ on the cross of Calvary. Kaya po tayo may kagaanan. Tayo may kalayaan ngayon. Nagkaroon tayo ng bukas na puso nung tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na Espiritu ay nag-indwell o lumagi sa atin. At sabi sa Biblia, kung nasaan ang banal na Espiritu, nandoon ang totoong kalayaan. At ang kalayaan na binabanggit ko ay hindi ang kalayaan na magsisigaw sa karsada, hamunin ng gobyerno. Ang sinasabi ko na kalayaan ay hindi yung gawin mo ang gusto mo, no? Dahil ikaw naman ang kumikita ng pera, ikaw ang gusto mong masunod kung paano mo gagastusin ang iyong pera. Kung paano mo ipamumuhay ang iyong buhay. Alam niyo po ngayon, ang buhay ng tao talagang kumita lang ng pera. Kahit ma-distort ang buhay nila, okay lang. Pasintabi po sa aking sasabihin. Di po ba may oras ng pamamahinga at may oras ng pagkatrabaho? Pero tingnan niyo po ang nangyayari sa ating paligid ngayon. Uso na yung 24 o uso na po yung tinatawag na magtatrabaho ka ng full week. Uso na yung magtatrabaho ka kahit dapat oras ng pagpapahinga. Alam niyo pa mga kapatid, hindi masamang kumita. Hindi masamang mangarap. Pero pag ang ating pong pinaglilingkurang institusyon ay inilalayo ka sa iyong Panginoon, pati linggo mo, pati pagsamba mo ay tinatanggal sa iyong pagpili bilang isang
mananampalataya o tao. You have to really think about it, plan fast. Magplano ka ng mabilis. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo. Get out. Kasi hindi ka po lalago sa kanyang klase ng pamumuhay. I'm straight to you guys kasi ang buhay hindi lang pagkita ng pera. Pag ang pera mong kinikita, what profits man if he gains the whole world and loses your soul? Na ikaw naman ay inilalayo sa Diyos na gusto mong paglingkuran o sa Diyos na dapat mong pinaglilingkuran. Marami tayong kailangang piliin at marami tayong kailangang panindigan sa ating buhay. At kung gusto po natin na ang ating mga susunod na henerasyon ay magkaroon ng matibay na pundasyon at modelo, umpisahan natin sa ating buhay. Umpisahan natin sa ating panahon. Sabi ni David, I serve the purpose of my generation. At ano ba ang purpose ni David? Katulad natin ngayon, tayo mga magulang. Amen? Tayo mga magulang na nangangarap ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Pero ano ba ang bilin ng Panginoon? Listen mga kapatid, napakahalaga nito sa ating buhay. Really to clear our perspective about parenting. Ang bilin ng Panginoon sa atin sa Malakay 2:15 ay mag-produce ang mga magulang ng godly offspring. Mga magulang na nagpapalaki ng mga panibagong tao na may pagmamahal, takot sa ating Panginoon. Godly offspring. Mga henerasyon na may pagmamahal sa ating Diyos. O ngayon natin mauunawaan na hindi pala ang kakayanan nating magpaaral sa mga exclusive school ang una nating obligasyon. Hindi pala ang kakayanan nating magpaaral sa ating mga anak ang una nating obligasyon. Ang una nating obligasyon ay maturuan ng mga bata. Take note, mga bata. Hindi teens, hindi young adult, but child. So meaning, ang training ng bata ay hindi mag-uumpisa dun sa sinasabi nating nakakaunawa na. Alam niyo, yan ang isang problema natin sa Pilipinas. Masyadong baby ang ating mga anak. Huwag mo munang paluin, huwag mo nang disiplina, hindi pa yung nakakaunawa, bata pa yan. Pero ano sabi ng Bible sa Proverbs 22:6? Train up a child. Ibig sabihin, pag child, between 1 to 7 years old. Yun yung developmental stage. Hindi mo siya iti-train. Pag siya tinrain mo, pag siya nag-teenager, medyo bata ka na yan. Pero pag bata pa lang, tinetrain mo na. Kasi we're discussing of ways to new life. No? Kung tayo man ay nagkamali, nung tayo hindi pa, wala pa tayo sa gawain o hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, kung tayo po yung nagkamali, it's about time to correct it. Ano po? Sa ating pong buhay, sa ating pananaw, at sa ating pagpapatupad sa ating mga anak. Hindi pa po huli. No? Kaya nga habang may buhay, may pag-asa. Amen? So, yan po yung ibig natin sabihin mga kapatid. Ano po? Doon sa ating bagong buhay na gustong ipasa sa susunod na henerasyon, mahalaga na makita sa atin yung buhay na gusto nating ipasa sa kanila. Hindi po pwede na tayo lang ang nagsasabi pero hindi nakikita sa atin. You cannot influence them kung yan ang gusto mong gawin o yan ang gagawin. Amen? So ngayon mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, okay? Bago tayo mag-umpisa, babanggit lang po ako ng mga ilang comments po dito, kung meron na po. Ayan, thank you po, Pastor Dong. Dito po pala si Pastor Dong. Sabi ni Pastor Dong, but he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Amen, praise God. Kung naalala niyo po yung ating topic kahapon, synergy in the spirit. Ito po yun, yung binabanggit ni Pastor Dong. Kasi po, para ka mag-enjoy o para mo maranasan yung ways to new life, you have to be in tune in the Spirit of the Lord. Ito yung binabanggit niya, na joined to the Lord is one spirit with Him. Kailangan nakatono ka doon sa tono ng Spirito ng ating Diyos. Amen? Amen? Welcome din po Ate Joanna De Leon. Ano po? Praise God. Hallelujah.
So, sabi po dito, welcome po Kuya Rizal, ano po? Welcome po Dr. May from Calamba. Okay? And ayan. So mag-umpisa na po tayo, no? Ways to new life. Okay? Praise God. Ayan. The new life. O, ang una, ang sabi, it's a free gift. Okay? Basahin nga po natin Romans 6:23. Sabi po dito, okay, tandaan niyo po itong verse na ito mga kapatid dahil this is one vital verse pag tayo ay magso-soul winning. Pag gusto natin maghayag ng salita, kailangan po nating maunawaan ng verse na to. Tayo pong lahat, tinawag tayo ng Panginoon mga kapatid. Lahat tayo Hindi po kayo iniligtas nang wala pong dahilan. May purpose ang Panginoon. At ang purpose ng Panginoon mga kapatid, kung talagang ang ating pong pagkatanggap sa Kanya ay talagang buong puso talaga nating naramdaman at buong puso nating tanggap, mapatid may babaguhin sa ating puso. Dati hindi ka umiiyak, no? Ibig sabihin, napakasarap maramdaman yung presensya ng Panginoon na pag talagang in-acknowledge mo siya, nararamdaman mo, Lord, salamat, nandito ka. Lord, salamat. You grace our worship here. Uh, the wages of sin is death. Sabi po dyan. Tingnan mo, no? Ang Bible, miski ang Bible, alam niyo po, sinasanay tayong magkaroon ng matatag na pagtanggap, bunga ng maliwanag na isip. Ulitin ko matatag na pagtanggap kahit mabigat ang salita, ibig ko sabihin, pero dahil maliwanag ang isip. Karamihan sa atin, malawak lang, maraming alam, pero mahinang tumanggap ng correction. No? Marami akong nababasa at nakikita. Namumblema sila dahil bakit po ganun ang mga bata na pagsabihan lang nag-suicide na? Yung isang beses, nasabihan lang na ang baba ng grade, nagbaril sa sarili. Tingnan niyo po, anong klaseng henerasyon meron tayo? Napakababa ng tolerance. No po? Hindi mo masabi kung emotionally unstable or emotionally disturbed o talaga lang mahina ang ating mga kabataan ngayon. Pero mga kapatid, no? Let's all pray. Let's all pray. Dahil ang susunod na henerasyon, no po? Ang susunod na henerasyon ay kailangan nating lutuin sa panalangin, ibabad sa panalangin. No po? Higit sa lahat, ipag-pray natin sa Panginoon. Pag-pray natin talaga sa Panginoon na yung pagmamahal ng ating Diyos sa atin at yung pagmamahal ni Kristo sa simbahan ay maging pagmamahal natin sa ating mga anak. Na kung minsan kahit hindi na po katanggap-tanggap, huwag nating tanggalin ang pagmamahal. Dahil yun lamang ang magiging lunas, no? Kindness leads to repentance. Ang ating mga kabutihan, bunga ng ating pagmamahal, ang magtutulak sa ating henerasyon na ito upang sila'y bumalik sa ating Panginoon. Pero kung tayo mismo ang nagtataboy sa kanila palayo, mahirap po. Opo. Panalangin po natin yan bawat magkulang. Ipanalangin natin yan. Opo. So, mga kapatid, for the wages of sin is death. Ang bigat, di ba? But the gift, ito yung kasunod, but the gift of God is eternal life. Ang Panginoon, pag nagtuturo, ipinakikita niya yung pwedeng mangyari pag hindi ka sumunod. Pero ang maliwanag dito, no, mangingibabaw sa huli yung gift of God is eternal life in Jesus Christ, our Lord. Amen? Sa Romans 6:23. No? Papahapyawan ko lang po ito, no? Kasi medyo ano po yung ating oras. Pero ipapakita ko po sa inyo para may background na kayo. Sabi dito, may physical life union, 3 kinds of life. Ang tao po kasi, no po, tandaan nyo, may 3 po kasi tayong bahagi. No? It's about time na maunawaan nyo na ang spirit at ang soul ay magkaiba. Amen? Sabi po yan sa Bible. Amen? So yung spirit, yung soul, at yung body, magkakaiba po yan. Yung physical life union of the soul with the body, meaning kung papaanong ang katawan ay may relasyong maayos sa ating kaluluwa. Okay, mamaya magkakaroon ng implication. Listen. Opo. Number 2,
spiritual life union of the soul with God. Okay, kanina physical life, ngayon spiritual life. Okay? Alam natin mga kapatid, alam po natin, miski po yung mga kabataan, mas magandang bata pa lang tayo nakikinig na tayo ng salita ng Panginoon para maaga nating maunawaan. Yung pong nag-mission po kami sa Batam, Indonesia at doon po namin nakita, it is possible. Hindi po imposible na magkaroon, maging self-sustaining dynamic church ang isang teenager, ang isang young adult. Meron silang sariling church, nakita namin doon. Kaya pong magkaroon, kaya pong mag-service on their own. Blessed by the Lord. Ang mga batang ito na nagbigay na ng buhay sa Panginoon. Ibig bang sabihin, magpapastor lahat to? Hindi po ganun, mga kapatid, hindi po. I-enjoy natin yung ating pagiging believer by worshiping, by pray, praise, and worship. At nakita po namin, kami po mga pastor na nagpunta doon, nakita po namin sa Batam, Indonesia. Na ang mga batang teenager, they have their own service. Parang Sunday service every Saturday. Ang mga uma-attend around mga 400 to 500. Isipin nyo. How come? Ang good thing dito, may mga teenagers na nagyayaya, nag-aakay na ng kapwa nila teenager papunta sa church. So may resulta yung Proverbs 22:6. May resulta yung train up a child. Naging magaling ba kagad o naging submitted ba kagad, faithful ba kagad, obedient ba kagad ang teenager na yan? No. Somebody teaches them. At sa ating sitwasyon, dapat po may mga leaders po tayo sa youth, may mga leaders po tayo sa teens na ginagabayan ng mga magulang para gawin nila yon. Tanong, pag ba sila ay nagsa-service, pinakikialaman ba? Or sabihin natin, talaga makikita mo yung dynamic na nila. It's the teenagers, it's the young adult. After po ng teen, ang kasunod na service, 7 o'clock, ay mga young adult. The same, mga 500 to 700. Kung meron kang ganyang karaming kabataan na marunong ng sumamba, faithfully sa Panginoon, I believe they will multiply through the years. Amen? Kaya tayo po mangarap din, no? Mga kaabangers, mga ka-DLS, na hindi lang po tayo makarinig ng salita. Gamitin talaga tayo ng Panginoon sa kanyang sabihin natin mysterious o sabihin natin awesome ways. No? So yan po yun. No? Pagdating sa spiritual life union of the soul with God, bakit is spiritual life union? Pag ang soul mas malakas sa spirit, ibig sabihin, lalakas lang naman ang soul. Tandaan niyo po pag hinayaan nating mas malakas ang flesh. Kasi ang soul, nandyan po ang intellect, nandyan ang free will, nandyan ang emotion. So pag pinalakas nyo yung mga tatlong yan sa inyong buhay, kaya wag po kayo magtaka. Hindi nyo gustong pumunta ng church. Mas gusto nyong kalingain yung kabiguan nyo. Mas gusto nyong kalingain yung solo lang kayo. Kasi broken-hearted ako. Dahil ano ang mas malakas? Ang emotion. Pinagsabihan ng teacher, pinagsabihan ng magulang, kinokorek ng magulang. Ang pakiramdam niya, kinakawawa siya. Mindset. Sabi sa Romans 12 verse 2, sulat niyo po, Romans 12 verse 2, do not conform to this world by the renewing of your mind. Sa present term, yung renewing of your mind, we call it in the corporate, we call it mindset. Huwag kang negative sa mindset. Huwag kang self-pity sa mindset. Pag alam mo naman na may mali ka, hanggat maaari, huwag ka ng mga tuwiran kahit may tama ka. Yes, ako mismo. I lived the corporate world for 25 years. One time, sabi sa akin ng boss ko, I won't mention the university. It's a big university in the Philippines. Sabi nung boss ko, alam mo, Walter, you're smart. But you have to remember that this is my company. Kung di mo kayang sumunod sa kumpanya ko, build your own company. And I thank him. I thank him in Jesus' name. Nung una, nagalit ako. Siyempre, tinanggal ako eh. Pero
Later on, na-realize ko, I won't be able to put up my own. The Pro Synergy Training Center, the Capernaum, kung hindi ako nawala doon. Kung minsan tatanggalin ka ng Panginoon sa isang institusyon, sa isang samahan, sa isang relasyon, dahil may planong mas higit sa iyo ang ating Panginoon. Tandaan niyo yan. Hindi po nagbibiro sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon ay tapat. Kung meron mang hindi kayang gawin ng ating Panginoon, ay ang magsinungaling sa atin. Hindi niya kaya magsinungaling sa atin. Pero kung tayo tapat sa Kanya, sabi ng Panginoon, kung kayo tapat, I will bless you. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung free gift ng Panginoon, pag ginamit natin yung free gift, yung bagong buhay, yung kaligtasan, no, na pinagdusahan na ng ating Panginoong Jesus 2,000 years ago. It was finished. Sabi niya, it was finished. Wala na pong pwedeng ihabol pa ang kaaway, mga kapatid. Tayo na lamang ang pumapayag habulin ng kaaway. Bakit ka matatakot? Hindi galing sa Diyos ang pagkatakot. Bakit ka malilito? God is not the author of confusion. Sabi po, I didn't give you the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. So kung kayo nalilito at kayo natatakot, shake it off. Ha? Be mindful, be alert. In Jesus' name, tinatanggal ko sa akin ang spirito ng kalituhan at pagkatakot. Hindi kagaling sa akin, Panginoong Jesus. Intentional nyo silang tanggalan ng kapangyarihan sa inyong buhay. Declare it in your life. Kasi hindi galing sa Diyos yan. Ang takot at kalituhan, hindi yan galing sa Diyos. Ang galing sa Diyos, ano sabi? Love, power, and sound mind. Pagmamahal, kapangyarihan, at maayos na kaisipan. Amen? Yan po ang resulta pagka spiritual life union of the soul with God. Ikaw, spirit-led ang soul mo. Okay? Spirit-led ang soul, hindi baliktad. Naalala niyo po yung tinuturo nila Pastor Dong, turning of the hearts, training of the hearts, including Pastor Ben, and tuning of the heart. Di ba ba? Sino ang nagiging problema palagi? Di ba? Yung gusto ng laman, which is the body, at yung influensya ng soul. Influensya ng laman dun sa soul. So pag ang soul nasanay na ang sinusunod niya ay ang iyong body, may problema ka sa spirit. Kaya wag po kayo magtataka pag nauuna yung dahilan, pag nauuna yung gusto because of comfort in the perspective of your physical body, tandaan niyo po, hindi pwedeng magkasundo yan at ang spirito. Yan yung mga taong ayaw sumimba. Yan yung mga taong ayaw makinig sa magulang. Ayaw sumunod sa school requirements. Yes. Amen? So ngayon, mga kapatid, yung letter C ay eternal life, eternal union of the soul with God. Wow! Yan yung communion na tinatawag. Yan yung gift. Ano po? Eternal life. That's the gift. Yung gift, kaya tinawag na eternal union, ang Panginoon, hindi pa bago-bago ng isip. Pag binigay na po sa iyo ang kaligtasan at tinanggap mo talaga ng buong puso ng ang kaligtasan, hindi lang by emotion. Mga kapatid, sabi, eternal union. Eternal ang pagkaisa. Kaya alam niyo po yung mga katuruan, no? Na mga hyper grace. Nadadamay yung mga totoong nagtuturo about assurance of eternity. Kaya kailangan po maging aware tayo sa pagbabasa. Mga kapatid, very basic po ang Bible. Tandaan niyo po, hindi po kailangan kayo ay 100 o 98 ang IQ para maunawaan ng Bible. All you need to do ay magkaroon kayo ng bukas na puso, handang makinig, handang sumunod. Bukas na puso, handang makinig, handang sumunod. Mauunawaan niyo po ang Biblia. Actually, mas daig mo pa ang sobrang matatalino. Pag ikaw ay nakuha mo po yung bukas na puso, handang makinig, handang sumunod, mas mabilis ka makakaunawa ng Biblia kaysa sa mga matataas na pinag-aralan na walang pusong makinig. Amen? Okay. So,
New life, a free gift, no? Sa new life pa rin po tayo. So ito yon, di po ba? Yung diniscuss natin kanina. Ngayon, sabi po dito, note, Jesus said, "My sheep hear my voice." Okay. Ito po yung mga signs. Ito po yung pwede niyong obserbahan sa inyong mga sarili. Kung kayo po ba'y totoo, may pananampalataya na. Kasi kung tayo may totoo ng pananampalataya, malaking issue tayo ang hindi pagsunod. Ulitin ko po. Kung tayo po'y totoong may pananampalataya na, at ikaw ay totoong tupa ng ating Panginoon. Sabi dito, "My sheep hear my voice." Sabi lang, pag yan ay binasa niyo ng buo, I know their name and they follow me. So, ibig sabihin, kilala mo ang salita ng Panginoon, nakikinig ka, at sumusunod ka. Very basic. Pero kung yan pa lang sa tatlong yan, nahihirapan ka sumunod, nahihirapan ka makinig, you have to go back to the Bible. You have to go back to the basic. Na hanggang ngayon, pinaniniwalaan mo ang salvation is by faith and works. Oh my goodness. You have to go back to the basic. Because salvation is faith alone, according to Ephesians 2 verse 8. We are saved by grace through faith and not of yourselves. Maliwanag po sa Biblia yun. No po, paulit-ulit po nating tinuturo yan. Alam niyo kung bakit? Marami pong mga makukulit na kunwari matatalino, na nililito ang mga taong gustong makakilala sa Diyos. Isa na po ako doon, nakaranas po ako niyan nung ako'y bata pa na Kristiyano. Aaminin ko sa inyo, wala po ako nagawa. Kaya ako po gantong kasinding magturo. Kasi ang mga taong naghahanap sa Panginoon, patuloy na sinasagkaan ng kaaway. Paano kung walang magtuturo? Paano kung walang magmamalasakit? Sabi po sa Romans 10:14, paano sila makakarinig? Paano sila makakapaniwala? Paano sila makakatanggap sa Diyos kung walang namamahayag? Kung walang nagtuturo ng salita ng Panginoon? No? Sabi sa Romans 10:14. Amen? Alam niyo, sabi sa akin nung matanda na yun, bata pa ako noon, naalala ko eh. Sabi sa akin, alam mo, ang Biblia na yan, kasi nagsosolwin ako, batang Kristiyano. Sabi sa akin yung matanda, yung Biblia na yan, gawa lang ng tao yun eh. Ang daming ng contradiction dyan. Gusto mo sabihan kita ng isang contradiction? Sige, paliwanag mo sa akin. Ang unang contradiction na sinabi niya sa akin, alam niyo po kung ano? Bakit sabi, ang kaligtasan ay bunga ng, ay sa pananampalataya lang ng tao? Bakit may verse sabi, faith and works? Bakit sabi dito, faith lang? Ba't sabi dito, faith and works? Alam niyo po, dahil hindi pa ako ganong marunong, no? Talagang, I mean, hindi ko pa alam yung ganong pagtuturo. Umuwi talaga akong talunan at hindi ko po makakalimutan yung pangyayari na yun sa buhay ko. Bakit ko nasabing umuwi akong talunan? Hindi ko napaliwanag anong ibig sabihin niya. At sa mga nakakapakinig po na hindi pa po naunawa ng kaibahan ng salitang yan, makinig po kayong maigi. Dalawa po yun, hindi po ba? Na ang kaligtasan ay by faith at yung isa, ang sabi, faith and works. Pag po tayo ay gustong maunawaan natin ang Biblia, babasahin po natin ang Biblia, hindi po pagkatapos. I mean, babasahin natin ang Biblia at babasahin natin yung mga naunang verse para maunawaan po natin. Ano po? So, halimbawa, sa Ephesians 2:8, no? Para po maano nyo na lang. Isulat nyo po muna, Ephesians 2:8. Okay? May dalawang verse tayong buksan. Ephesians 2:8 at saka Ephesians 2:1, verse 1. Sa Ephesians 2:8, sinasabi dyan, it is by grace through faith. Amen? So, maliwanag, and not of yourself. So, maliwanag na sinasabi ng Biblia, no po, na ang kaligtasan ay grasya ng Panginoon, bunga ng ating pananampalataya at hindi ng ating mga sarili. Amen? So, kailangan mo alamin, kanino ba sinasabi ito? Sino mga tao ang pinagsasabihan nito? Pag pumunta ka sa verse 1 ng Ephesians 2, ang sinasabi po dyan, nung unay kayo'y patay sa pananampalataya sa pamumuhay niyo sa inyong mga kasalanan. So, ibig sabihin, ang mga taong nandyan sa verse 1, ligtas o hindi ligtas?
masasabi niyo po na ang mga taong yan dahil namumuhay sa kasalanan, sila po'y hindi ligtas. So, ibig sabihin, ang Ephesians 2:8 ay patungkol sa mga taong hindi pa ligtas o wala pang salvation. So, anong requirements for the salvation? It is by grace through faith. By faith. Not by faith and works. Pastor, paano natin ipapaliwanag yung sinasabing faith and works? Ibig bang sabihin may contradiction ang Bible? Punta kayo sa Santiago o sa James, no? So James 2, okay, sulat niyo po muna. Ano po? James 2:14, verse 17, verse 20. So may tatlong verse. Yung James. James 2:14, 17, and 20. Okay po? Sinasabi po dyan, ang esensya po ng mga sinasabi ng verse na yan, faith without work is dead. Totoo naman na nasa Biblia, yung salitang faith without work is dead. Pero ang unang tanong, yung bang, yung bang ibig sabihin ng faith without work is dead? Is it, number one, is it about salvation? Number two, kanino pinapatungkol ang mga yan? Balik po ulit kayo doon sa verse 1. James 2, verse 1. Mauna niyong mababasa doon, my brethren, mga kapatid. So, kanino pinapatungkol? Kapwa mananampalataya. So, ibig sabihin, yung faith without works ay patungkol sa mga taong may pananampalataya na, ligtas na. Ito'y hamon na sinasabi na faith without work is dead, na kung saan, kung sinasabi mong ikay may pananampalataya, patunayan mo sa iyong gawa. Application ng buhay, Kristiyano. Hindi issue sa Santiago o sa James 2 ang salvation. Hindi iyon ang topic sa salvation. Hindi iyon ang topic ng James chapter 2. So ngayon, maliwanag na po sa inyo. In order for you to hear the voice of God, first, kailangan mo siyang matutunang tanggapin sa iyong puso. Kasi hindi po ipipilit ng banal na spirito ang kanyang sarili sa atin. Unless, no po? Minsan narinig ko to sa pagtuturo ng ating mahal na pastor. Sabi niya, hindi kasi simula ng banal na spirito hanggat hindi ka tapos sa iyong sarili. Parang ano, no? Parang paka-harsh naman ito. Di ba? Hindi kasi simula ng banal na spirito hanggat hindi ka tapos sa iyong sarili. Ano ibig sabihin? Number one, hanggat di ka matututong makinig at manahimik na may tama kang pag-uugali pag ikay nakikinig, hindi ka talaga matututo. Hindi ka gagabayan ng banal na spirito. Kasi ang banal na spirito, alam niyo po, hindi po niya sasalansangin o he will not contradict yung sinabi ng Panginoon nung tayo binigyan ng free will. Kaya nga free will. Gusto ng Panginoon makita taos puso sa atin. Yung gusto nating sumunod, mahalin, paglikuran ng ating Diyos. Yun yung ibig sabihin ng free will. Ano po? So ngayon mga kapatid, hindi lang po. Kaya po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, my sheep hear my voice. I know them by name and they follow me. Okay po, mga kapatid? And I give unto them eternal life and they shall never perish. Sabi po sa John 10:28. Ganon din po sa John 3:16. That whoever believeth in Him shall not perish but will have everlasting life. So makikita nyo po yung free gift, sa maraming verses, sinabi ng Panginoon sa atin. The gift of God is eternal life. Sabi dito, believes in Jesus as His own personal Savior. Having eternal life, He will never perish. Hallelujah, Jesus. Amen? Salamat sa buhay ng ating Panginoon. Sa ating pong panahon ngayon, this is considered to be the end days. At lahat po tayo, kailangan po tayo maging bihasa, matalas sa salita ng Panginoon in terms of sharing how will they be saved. Ano po ang benepisyo ng maraming topic kung ang ating pong tinuturuan ay hindi ligtas? Kaya kailangan po ang una nating ituturo sa kanila ay ang kaligtasan.
Punta ka ng punta sa big group, punta ka ng punta sa life group. Hindi mo ina-assure na ang mga uma-attend at kasama mo ay ligtas na. We have to be equipped, mga kapatid. Go back to the basic. Go back to the basic. In order for us, tayo magsama-sama patungo, mag-journey to the new life, we have to have a single purpose in our heart. To obey the great commission of God. Teach all nations. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. In short, ibahagi mo ang salita ng Panginoon. Pastor, hindi naman po nakikinig yung mga yan, matitigas ulo niyan. Hindi bale niya. It's beside our point. Hindi natin trabaho i-convict ang tao. Ang trabaho natin, ihayag ang salita ng Panginoon. Ulitin ko po. Ang trabaho natin ay ihayag ang salita ng Panginoon. Amen? Hindi po natin trabaho mag-convict. Trabaho po yun ng Holy Spirit. Kaya make sure, when we preach, when we teach, when we share the Word of God, when we soul win, we first pray. Ihanda natin ang ating mga sarili sa labanan na ating pupuntahan. We pray, we praise. Kahit wala sa tono, mga kapatid, kantahan mo lang ang Panginoon. After mo mag-pray, Lord, yung mga alam mo kanta, i-praise mo siya, i-worship mo siya. Lord, tulungan mo po kaming lahat ngayon nahahayo. Bigay mo po sa amin ang kaalaman na kailangan namin to feed your flock. Di ba? Ang sagot, ang tanong ni Jesus Christ kay Peter, Peter, do you love me? Yes. Peter, do you love me? Yes. Hanggang ikatlo, napiko na yata si Peter. Ha? Sabi ng Panginoon, if you love me, feed my flock. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ganun po tayo. Sino ba ang mga tupa ng Panginoon? Ito po yung mga taong ligtas na, mga kapatid. So, isipin niyo po, may pinagkakatiwala sa atin ng Diyos na kung tayo hindi matututong makinig, lalampasan tayo ng ating responsibilidad and you will not enjoy the journey of a Christian life. Why? Sumama ka lang sa journey, pero wala kang pinakikialaman ang sarili mo lang. Nakakalungkot. Pwedeng ligtas ka naman talaga pero wala kang pakialam. Sakit, ano? No po? Pero meron po kasing ganyan. Satisfied na siya ligtas. Pero wala pong pakialam sa mga kaluluwa sa paligid niya. Nakakalungkot isipin. And this afternoon, if you want to have to journey a new life, take the challenge. Take the word of God. Pag-aralan mo ang salita ng Panginoon. Kabisaduhin mo ito. Lagay mo sa puso mo at sa isip mo. Na kahit saan ka magpunta, meron kang puso sa mga kaluluwa. Amen? Amen? Praise God? Tingin po tayo. Baka meron pong may mga comment po. Hallelujah. Praise God. Sabi po dito, ayan. Sabi po ni Pastor Lino Motilla, salvation means the work of faith, not faith plus work. Salvation by grace, through faith. Amen! Praise God! Maraming salamat po, Pastor Lino Motilla. Welcome po sa ating pungan. Talagang totoo yan, no? Ephesians 2, verse 8. It is by grace through faith. Amen. Lindy Kitorio Gomba. Amen. Welcome po sa inyo. Alona Mernilio. Shalom po sa lahat ng mga kaabangers. Okay. Amen. Pastor Lino. The mind of the simple man is death, but the mind controlled by the Spirit is life. Praise God. Pastor Lino Motilla. Amen. Praise God, praise God, praise God. Ha? Yes, makikita yan sa gawa. Diba? The fruit will speak. Ha? Amen. Ang tunay na patunay ang ating mga gawa. Praise God. Po. Amen. So tuloy po tayo mga kapatid. Amen din po ang mga comment nila. Sister Judeline, Pastora Jo, Kuya Willard, at si Ate Lindy. Amen. Hallelujah. So, yan po yung free gift, no? The way to new life is that matanggap natin yung free gift. Ano po yung free gift? It is the eternal life. Amen?
Ito po yung eternal life na nagagaling sa ating Panginoon. Yun yung eternal life, eternal union. Sabi ng Panginoon, no one can pluck you away from my hands. Sa panahon na ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon, tandaan niyo po, ang salita ng Panginoon, ang isip ng Panginoon ay hindi pa bago-bago. Ang tao pwede, pero ang Diyos hindi po. Amen? Now, new life based on Christ's death. Amen. Colossians 1:22. Sabi po dito, in the body of His flesh, through death. Kahapon, sa Hebrew 5:8, no po, nasabi natin sa atin pong discussion yesterday na, sorry, sa service po, sa church service na, yung Hebrew 5 verse 8, na po, na, dali lang ha, Ah, kahit daw ang ating Panginoong Hesus ay natuto sa mga bagay na kailangan niyang pagdaanan. Ano yun? The things He have to suffer. Natutunan niya daw po ang pagsunod, ang obedience. Nung matutunan niya po ang mga bagay na kailangan niyang daanan. No? Sa Hebrew 5 verse 8. Katulad din po dito, alam ng ating Panginoon na siya po'y sasaktan, halipustain, duduraan. Alam niya na ang kanyang katawan ay magkakaluray-luray. Pero bakit hindi po siya tumakas? Bagko siya nanalangin, no? Sabi niya, nung siya po ay nandun sa garden, no? Sa hardin ng Getsemani, sabi niya, Ama, kung maaari po lang, ilampas mo sa akin ang kopa na ito. Ngunit, ngunit, ang kalooban mo po ang masunod. Tingnan mo po yung kalooban ng isang anak. Na po, may gusto siya, pero sinasabi niya na ang kalooban mo ang masunod. Yun ang honorableng anak. So pag in-apply natin yan sa ating buhay, tayo rin po. Di ba may mga gusto tayo? Pero pag sinabi ng ating ama sa pananampalataya, magulang sa pananampalataya, nakikinig ba tayo? Amen? Kasi hindi tayo mapapahamak. Walang magulang na nangarap na mapasama ang kanilang mga anak. Amen po? Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen? Ha? Alam niya, His flesh through death. Pero alam din natin, at alam din ng ating Panginoon, at alam din ng Diyos Ama, that He conquers the grave. Na ang laso ng kamatayan ay walang kapangyarihan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Amen? To present you holy, blameless, and above reproach in His sight. Dahil nga po, tinubos na tayo, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan. Now, kailangan nating maunawaan mga kapatid, na yung pong ating new life, kung wala pong tao, isa lang po kasi ang provision eh. Isa lang po ang provision ng Diyos Ama sa pagliligtas sa atin. Hindi religion, okay? Hindi tao, lalong hindi bagay. Ulitin ko po, hindi religion. Nothing in the Bible will say that this religion will save you. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia sa mga gantong katuruan. Sila daw po'y mananagot. Kaya po kayo nakikinig, kayo po mga matagal na po nakakapakinig at nakakaunawa na po tayo mga kapatid. Kami po'y namamanhik sa inyo. Yung pong ating mga segment dito araw-araw. Huwag niyo na pong isipin kung sila'y papanoorin ba to o hindi. Ang mahalaga lang po, sumunod tayo. Share it. Share it sa mga taong alam natin na kailangan ng salita ng Panginoon. Hindi na po question kung papanoorin nila o makikinig sila. Ang mahalaga po, ikaw at your end, bilang isang individual na nakareceive ng salita ng Panginoon, sinunod mo yung salita ng Panginoon. Ano yun? Ha? Ibahagi mo ang salita ko. Ibahagi mo ang magandang balita. Amen, mga kapatid?
Praise God. So yan po yun. No? Sabi po sa First John, no po, First John 2, verses 1 to 2. Sabi po dyan, my little children, these things I write to you, so that you may not sin. If anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Sino daw pong advocate natin sa ating Ama? Sino ang tagapamagitan? Si Jesu Cristo. Mga kapatid, muli, paglilinaw. Wala pong ibang tinalagang tagapamagitan between God and man o mankind, only Jesus Christ. Okay po? Wala pong iba. So kung meron po tayong naririnig na katuruan at tungkol dyan, no? And I will be specific. For example, ginagawa nating pagtuturo sa ibang katuruan na si Mary ay tagapamagitan natin sa Diyos. This is wrong. We respect her. We really adore her because she's a special woman from God. Siya po yung ating nire-respeto at ginagalang dahil sa kanya po, siya po ang ginamit na vessel ng ating Diyos Ama upang magkaroon ng vessel womb ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kung ituturo po natin na siya po yung tagapamagitan ng tao at Diyos, tahasan ko pong sinasabi, mali po itong katuruan na ito. Amen? Hindi po usapin kung matagal na po tayo sa gantong reliyon. Ang usapin po ngayon mga kapatid, mapunta po tayo at makapakinig ng tamang pagtuturo upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Malalaki nga ang church, mga kapatid, hindi naman natin nauunawaan ang kaligtasan. Bukod sa lahat ng bagay, sabi natin kanina, what profit a man if he gains the whole world but he loses his soul? Amen? At sabi dito, and he himself, sino yun? Si Jesus Christ. He himself is the and atoning sacrifice. Pag sinabi ng propitiation, siya po yung na-sacrifice, siya po yung naging kapalit. Yan. Siya po yung naging kapalit na sakripisyo. Imbis na tayong ipako doon. No po? Once and for all, sabi ng Panginoon. Once and for all. Lilinisin na natin to, tutubusin na ang kasalanan. For our sins. And not for ours only, but also for the whole world. Ang ating pong pagkakaroon ng panibagong buhay ay maliwanag ay dahil sa katubusan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ating mga kasalanan, sabi sa Biblia, ay kasamang ipinako doon. Kasalanan natin noon, ngayon, at magpakailanman. Ngayon, mga kapatid, meron akong precaution. Meron po tayong kailangang unawain. Hindi po lisensya ng bawat mananampalataya na como siya'y ligtas na. Ang kanyang ipagyayabang at kanyang i-justify ay ligtas naman na ako. Kahit anong mangyari. Kaya nadadama yung iba eh. No po? Maaari po, hindi na po matanggal ang iyong kaligtasan. Pero tandaan niyo po ito, pwede kang mawala nang wala sa panahon. Sabi po sa Biblia, sa Proverbs 29, verse 1, ang mga tao na palagi mo nang pinagsasabihan, ngunit hindi nakikinig, sila'y mapapahamak at ikay wala ka nang magagawa. You will experience sudden destruction without remedy. And I believe sa mga magulang, yan ang ating pinaka-inaalala ng pagkakamaling magagawa ng ating mga anak. Alam nyo, kaya ganoon na lang mag-pray si Job eh. Sa Job, pag nabasa nyo po yung mga unang chapter ng Job, ipinapanalangin ni Job sa madaling araw, pinag-aalay ni Job sa madaling araw ang kanyang mga anak at pinagdarasal niya sa Panginoon, Lord, kung ang aking anak ay nagkasala sa iyo, Panginoon, patawarin mo po ang aking anak. Yan po ang pagpapakamagulang, mga kapatid.
Hindi na po question kung gaano katigas at kung gaano tayo binabastos at kung hindi tayo ginagalang. Ang question, sumusunod ka ba sa sinabi ng Diyos na magpakamagulang ka sa iyong anak? Tayo may pananagutan sa Diyos. Let our children be also accountable of their life. Kung bata pa, kailangan pa natin talagang turuan. Pero kung sila yung mga nasa edad na at nagsasarili na ng desisyon at lumalayo na para wag mapakialaman, wala na tayong magagawa. We give prayers for them. Huwag natin tanggalin ang ating pagpapala sa kanila. Yung pagpapakita ng pagmamahal, pagpapakamagulang, huwag natin tanggalin. Ako po, kung di ako pinagtyagaan ng aking lolo't lola, ng aking mga magulang, marahil hindi po ako nagpapastor niya. Dahil ang mamumutawi sa aking puso ay galit, patuloy na galit. Na mismo nga aking mga kamag-anak at aking mga magulang, aking mga lolo't lola, ako'y tinakwil. Kasi yan ang matitimo sa puso ng ating mga anak eh. Pero, dadating po kasi talaga ang panahon eh. Mayroong season ng ating mga anak. Ano po? Ang tawag po ni Pastor John ay season of encounter. Dadating ang panahon na sila po ay ma-encounter ng Panginoon. At lagi nating tatandaan, hindi po naman talaga tayo ang magko-convict sa ating mga anak. Tayo po'y tagabahagi, tayo'y gabay sa ating mga anak. Amen? So ngayon mga kapatid, ano po? Hallelujah. Dahil lang po baka meron pong mga nakakaligtaan. Basahin ko lang po ito. Sister Weng, Alona, salamat po Pastor Rito, Steve. Ang mga prayers niyo po. Ayan. Yan. Wow, ang haba. Sabi ni Sister Alona Mernilio, salamat po Pastora Mayet, Pastora Vic, Pastor Priscille, Pastora Elizabeth, sa lahat ng mga prayers niyo po na nagbigay lakas at pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon sa aking buhay, siguro hopeless ang buhay ko po. Pero ngayon, lalo na akong tinitibay sa Panginoon ngayon kasi andito po ang strong faith ko po. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Isipin niyo po mga kapatid, diba? Magkakalayo tayo pero through prayers, through the Holy Spirit, through the power of our God, may mga binabagong tao. Hindi ang physical na kakayanan talaga ng tao. Maliwanag ang ipinapakita po ng panuntunan ito, ng palatuntunan ng DLS, ng platform na ito. God moves in this place. Amen? Praise God? Thank you po. Salamat po sa inyong pagte-testify, ate. No, dalawa na po nagte-testify. Kanina meron pang isa eh. No, si Ate Weng, Ate Alona, ayan, this as God's gift of my life. Amen. My second life na. Thank you po, Pastor Walter. Uy, nakasama po ako. Thank you po, Pastor Walter, sa heartily prayers for my fast recovery. Amen. Praise God. No po. Keep the faith. Be steadfast. Amen. At saka, yan, sila Ate Weng, sila Ate Alona, at Kuya Priscille. Yan. Uy, Christina Maricuelo. Ayan, magandang hapon po. At syempre, sa ating ate from deep down under, no po? From Australia, no? Si Ate Lynn Lucero. Ayan, isa po yan sa mga servant of the Lord, mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo. Pag tayo po yung nagmi-mission doon, sila po ang talagang nagbibigay ng oras sa atin, kinapagamit ang bahay, ang sasakyan, plus ang pagpapakain. Ha? Pastor Ate salamat po sa buhay niyo. Amen? And Lindy Kitorio Gomba. Amen. Po. Amen. Sabi po ni Ate May, yes, tuloy lang ang pagmamahal at panalangin para sa mga anak. Amen po yan. No po? Ha? Hallelujah, hallelujah. Amen. Santos Lucero. Ayan, Willard. Amen. Okay? Sige, babasa po tayo, no? Dali lang po Nawala, ayun. Okay. So ngayon, kung meron po kayong mga comment, meron po kayong nais sabihin, po, ay mag-chat lang po kayo sa ating chat box, no? Para po mabasa po natin. Amen po. So, yan po yung pangalawa, new life based on Christ's death. Meron pa po itong kasunod. Amen. Based on Christ's death, salvation is free, no po? But it is not cheap.
Alam niyo po, nung panahon ng Kastila, may tinatawag pong indulhensya o indolences na kung saan, pag ikay mayaman sa isang lugar, no, ay pwede ka magbigay ng maraming pera para ang kasabihan ay, pag daw nagbigay ka ng malaki, ay mabilis ka makakarating sa langit. Ano po? So, hindi po yun totoo. Wala pong katuruan sa Biblia na you can pay or you can bribe God. Tao lang po ang nababribe. No po? Kung sino yung nagpapatupad niyan, sila yung nagpapabribe. Amen? So, salvation is a gift and cost me nothing. Tama yan. Gift yan, ibig sabihin, hindi mo pwedeng bilhin, hindi mo pwedeng bayaran, hindi mo pwedeng paghirapan. Pag sinabing regalo, yan ay regalo. Pero, sabi, it cost our God everything. No? It cost Jesus his life. Alam niyo po, naalala ko tuloy yung buhay ni Isaac, no po, at saka ni Abraham. Napakahirap isipin na ang isang ama ay kasama niya ang kanyang anak. At alam niya after 3 days, iaalay niya ang batang ito doon dahil yun ang utos ng aking Diyos. No, pag binasa niyo po yung uh, Genesis, no po, 22, no po. Pag po tiningnan niyo po siya doon, doon mo makikita na ang totoong worship ay hindi ang pagtugtog o pag-awit. Paraan lang po yan. Hindi ang pagtugtog o pag-awit. Alam niyo po, sabi ni Abraham, sa tauhan niya, may kasama silang 2 tauhan, tapos silang 2 ng bata, si Isaac. Sabi ni Abraham, manatili kayo dito. At ako at ang aking anak, ang bata, ay sasamba sa taas. Kasi doon niya iaalay si Isaac. Napo. Pero, ang tanong, may dala ba silang musical instrument nung sinabi ni Abraham na sila'y sasamba? Wala, di ba? Pero bakit niya sinabi na siya'y sasamba? Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagsamba, ang manifestasyon ng pagsamba ay ang pagsunod. Obedience. Hindi ang pag-awit. Hindi ang pagtugtog. Ibig sabihin, sa likod ng pag-awit ay may malaking pagsunod. Sa likod ng pagsamba ay may malaking pagsunod. Ibig sabihin, ang motibo mo sa iyong puso kung ba't mo ginagawa ang pagtugtog, ang pang-awit, dahil gusto mong sumunod sa Diyos. At nakita ng Panginoon kung gaano ka-pure ang puso ni Abraham. Hanggang sa dumating, hanggang sa kadulutuluhan, sabi ng anghel kay Abraham, Abraham, huwag mong saktan ang batang yan. Tama ba? Tinitingnan ko po kung tama. Ayan, tama po. Genesis 22. Ano po? Ayan. Genesis 22. Basahin niyo po yung Genesis 22. No? Yung offering ni Isaac. Ayan. Amen? So, kahit, no? Alam kasi ng Panginoon na ang wages of sin is death. Alam niyo po, pwede niyo naman pagsilbihan ng kasalanan niyo. Amen? Wala naman po makakapigil. Sabi nga po, everything is allowable, but not all things are beneficial. No? Lahat daw po ng bagay pwede natin gawin, pero hindi lahat ng bagay ay magbibigay sa atin ng benepisyo. Pwede kang magsulbi sa kasalanan, yung mga maling gawi, pwede mong gawin. Pero tandaan niyo po, pag ikaw ay nagsilbi sa kasalanan, ang pasweldo niyan, kamatayan. Maliwanag. Sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po. Just be prepared. Sabi ni Joshua sa 14, 24, 14, 24, 14, choose you this day whom you will serve. But as for me and my family, we will serve the Lord. Pili ka, kapatid. Pili ka. At nawa tayong lahat ay pagtibayin at patnubayin ng Panginoon sa araw-araw natin buhay. Maunawaan natin
na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay ang naging daan kung bakit meron tayong bagong buhay. Amen? Praise God? Sabi dito, God's gift is eternal life. Hindi sinabing temporary life. Ang sabi, eternal life. Eternal union of the soul with God. Kaya alam niyo po, hindi niyo po ba, hindi kayo nagtataka ba't gustong-gustong nakawin ng kaluluwa natin ng kaaway? Yan naman ang pinag-iingatan sa atin ng Diyos. Kaya kailangan malakas tayo sa spirit para ang kaluluwa ay sumusunod sa ating spirito. Kung sino po kasi mas malakas sa ating laman o ang spirito, susunod lang ang ating kaluluwa. Sino yung kaluluwa? Yung isip, yung emotion, at yung will. Pagka mas malakas ang tawag ng laman sa iyo, i-justify ng mind yan. Pagod ka ngayon, huwag ka na lang church. Pagod ka ngayon, huwag ka na tumupad dun sa commitment mo na 2 to 4. Madaling araw yan eh. 2 to 4. Tapos magpa-pray ka, wala ka namang kasama, iniwanan ka na ng iba mong kasama. Alam niyo po, try niyo pong pumasok sa ating daily life, sa ating pong prayer intercession. Po. Yung pong mga interesado, pwede po kayong mag-comment. No? You want to join us? Meron po tayong 24/7 na intercession prayer. Every 2 hours po yun. No po? Kami po mag-umpisa kami ulit bukas ng alas 4, Martes. No po? Hanggang Biyernes na po kami ulit ng 4 to 6. 4 to 6, 4 to 6, 4 to 6. So 4 o'clock ng umaga hanggang 6 ng umaga. Ngayon, kung gusto mo sumali sa iba pa, pwede rin naman. Kahit meron ka ng slot, tapos gusto mo pa rin sumali sa iba, pwede pa rin naman. Ganyan po natin nakita yung kahalagahan ng pananalangin dito po sa ating church. Dito po sa ating iglesia. Tandaan niyo po, ipapaalala ko lang, baka po dito may mga nakikinig na, bago pa lang po sa pananampalataya. Tandaan niyo po, mga kapatid, mga minamahal, wala pong lumago sa pananampalataya na malamig sa pananalangin. Ulitin ko po, wala pong lumago sa pananampalataya na malamig sa pananalangin. Prayer is the barometer of faith. Kung gaano kainit ikaw sa pananalangin, surely God satisfied and assured your faith. Pero mahirap yung tao nagsasalita na ako'y may pananampalataya pero tamad magdasal. Don't believe that guy. Ayaw pa disiplina sa pananalangin, ayaw mag-commit sa pananalangin. I'm sorry to tell you. Po? Wala po kasing umunlad sa pananampalataya o lumago sa pananampalataya na walang disiplina sa pananalangin. Po? And it goes to everybody, mga kapatid. Po? Mananampalataya, hindi mananampalataya. Po? I-design natin. Amen? So ngayon, 3. New life is received faith. Sabi sa Acts 16:31. Po? Sabi po diyan sa Acts 16:31, po? Ito po yung kwento, mga kapatid, na kung saan nakakulong po sila, Silas, po, and si Peter, po. Si Paul po. Paul and Silas, na kung saan lumindol, po. Hindi ko na po babasahin, po. Lumindol, nabuksan yung pinto ng kulungan, nasa kulungan po sila nito. At nung lumindol, nawala ng ilaw, po? Siguro po, dahil lumindol, yung mga ilaw dun sa loob ng kulungan, nawala, At nung dumating yung jailer o yung bantay, nakita niyang nakabukas ang pinto, dinukot niya po yung espada niya at gusto niya na magpakamatay kasi nung panahon na yon, pag may nakatakas, accountability mo yon, sisingilin sa'yo. Buhay mo, buhay ng anak mo, buhay ng pamilya mo. Ganun po katindi ang accountability ng jailer. At nung nakita yun ni Paul, sabi ni Paul, wag mo saktan ang sarili mo, nandito kaming lahat, kompleto kami, nasa loob kami ng kulungan. Pero before mangyari yan, before mangyari na lumindol, Paul and Silas, habang sila ay nakakulong, habang sila ay puro sugat ang katawan,
Ginulpit, pinahirapan sila nung sila nakakulong. They are praying, they are worshiping the Lord, no? Kanta sila ng kanta, praise sila ng praise sa Panginoon. So, naririnig to ng mga gwardya at isa sa gwardya to, itong jailer na to. Kaya, marahil, nung nakita niya at narinig niya si Paul na nandito kaming lahat, sabi dito, then he called for a light, ran in, and fall down, trembling before Paul and Silas. Siya daw po yung nagparita pa kay Paul at Silas at nagtanong siya. He brought them out and said, inilabas daw niya ng kulungan si Paul at si Silas, sabi, Sirs, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang ako'y maligtas? See? Kindness leads to repentance. Ano ang gagawin ko upang ako'y maligtas? Ang sagot nila, di ba? Believe in the Lord. Sabi sa 31. So they said, sa Acts 31, 16:31, sabi po, they said, ano po? Sabi po dyan, sa Acts 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. At alam niyo po, kukwento ko na lang ha. After po niyan, isinama po ng jailer na to sila Paul at si Silas. Amen? Sipin niyo po ang taong nakakakilala sa Diyos. Hindi lang po yung taong nakakilala sa Diyos ang nabigyan ng panibagong buhay. Pati ang kanyang household, pati ang kanyang pamilya. Amen? Praise God. Sabi dito, when we receive God's gift of eternal life, we are said to be saved. Atin daw pong tinanggap. No? Amen? So dapat may diyan, sorry yan. If we receive, no po? Sorry. If we receive, okay? Asan ba yan? Hala. Okay. Yan. Sorry. If we receive, no? Okay, later na lang. Dali ah. Makita. Yun. Sorry po ah. Ayan. If we receive God's gift of eternal life, we are said to be saved. The basic concept underlying salvation. Concept. Ano ba yung mararanasan ko ay naligtas? Sabi, or being saved is deliverance. Pag sinabi nating deliverance, ikaw po ay mula sa ganitong estado, ikay pinalaya na sa pagiging makasalanan, pinalaya ka na sa pagiging malungkutin, ang mga isipin mo na pangit at hindi maganda, pinalaya ka na dyan sa mga bagay na yan. Ganon din naman. Sa salvation, yung luma mong buhay ay tinanggal na at ang panibagong buhay ay ibinibigay sa iyo. Deliverance. Kaya deliverance. You are being put out, no, from your dating buhay sa panibagong buhay. Amen? So ngayon, sabi naman, we are delivered from what? Anong nangyari nung tayo ay niligtas ng ating Panginoon? We are being, sabi dito, we are delivered from the penalty of sin. Alam ng Panginoong Diyos na nung tayo nagkasala, kamatayan ang kapalit kung tayo nakahiwalay sa ating Panginoon. Separation from God. Amen? So yan po mga kapatid, ano po, no? Hopefully ay tayo po may mga nahagib na po o natutunan sa hapong ito. New life, the way to new life, may proseso. Kung ikay nakapagsimba, may nakausap ka, tinuruan ka ng kaligtasan, umpisa lang po yan. Pero ang mahalaga, sabi nga natin, na secured mo na yung salvation. Nasa iyo na yung salvation. All you need to do is by process, developmental, matuto tayong makinig, umattend sa mga gawain ng simbahan, matuto tayong makinig, magbasa, umattend sa mga ganito pong gawain, at unti-unti ka pong lalamnan ng kaalaman.
Sabi sa Colossians 1:9, ha? Unti-unti pong pinapanalangin namin na maging kaalaman nyo, knowledge of His will, understanding, wisdom, and spiritual understanding. No? So ito po yung the ways of new life. Sabi po dito, new life is a free gift according sa Romans 6:23, no? Na bagamat the wages of sin is death, the gift of God is eternal life. So ang eternal life ay gift of God. New life based on Christ's death, no po? Na kung saan ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang physical death. Hindi po ito physical death na, oh, patay na, tapos. No, may dahilan, may plano ang Diyos kung bakit pinadala ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Dahil tayo'y hindi natin kayang tubusin ang ating mga sarili. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Ang pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang simbolo ng pagtubos ng ating mga kasalanan. Praise God. And 3, new life received by faith. No? Sa Acts 16:31, kahit ang jailer na to, na kahit siya alipin ng kasamaan noong time na yon, hindi yun alintanan ng Panginoon as long na ikaw ay nagnasa sa iyong puso na gusto ko pong maligtas, Panginoon. Ngayon, gusto ko po ikaw ng aking Diyos, ikaw na aking Panginoon at Hari na aking buhay. Ikaw ay maliligtas, sabi ng Diyos. Yan po ang ating pong napag-aralan sa ngayon and ang ating pong conclusion, mga kapatid. Sabi sa Jeremiah 29:11, ito po ang assurance of new life. Sabi po ng kasulatan, for I know, sabi ng Panginoon, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Yan ang gusto ng Diyos na magkaroon sa atin. Na meron po tayong tinitingnan na napakagandang kinabukasan at tayo'y may pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. No po? The way to new life. Focus to the finisher and the author of your faith, which is Jesus Christ. Amen? And isa pa po, yan, okay na po. Amen? Praise God. Okay? So ngayon mga kapatid, ako po'y humingi sa inyo ng konti pang panahon. Ano po? Sa mga narinig natin, nakita niyo po ang kahalagahan na maunawaan natin ang pagmamahal ng Diyos. Kung tao ay may kasalanan at makasalanan, ang pagmamahal niya kung paano mawawala at maililigtas ang tao sa kanyang lugmok na katayuan, yung salvation ng tao. Naunawaan din po natin, no po, na kung tayo po hihingi ng tawad, sabi sa unang Juan 1:9, ang Diyos ay tapat na tayo patatawarin. Amen? At tayo lilinisin sa ating lahat ng kalikuan. So mga kapatid, sa oras na ito, nais niyo po bang linisin, patawarin ng Panginoon ang ating mga kalikuan? Amen? Magkakaroon po tayo ng panalangin. No? Anyayahan ko po kayong lahat. Ang panalangin po na ito, mga kapatid, ito po ang ginagawa natin once na naituro niyo po yung kaligtasan. From the love of God, from the status of man na tayo po makasalanan, from the gift of God na pwede kang patawarin, kay patatawarin at ibibigyan ng panibagong buhay ng ating Panginoon. Ito po yung last. Kailangan po kasi magkaroon ng commitment yung tao. At yung commitment na yon, katulad po ng mga tinawag ng ating Panginoong Hesus, ang mga apostles po, nung tinawag niya, hindi niya yung tinawag ng sikreto. Tinawag niya yun by public. Amen? At ngayon po, kahit po tayo nasa online, I believe that the Spirit is in us. Na po, na kung kayo po'y sasabay sa panalangin, tayo po'y maliligtas. Ito po ay panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ako'y nananalangin na inihanda na po tayo ng Panginoon. Amen? Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon at ito po'y panalangin ng pagtanggap. Amen po? Sige po. Yuyuko po tayo sa Panginoon. Sasabayan niyo po ang aking panalangin na ito'y inyo pong panalangin
ganapin niyo po sa inyong mga puso na ang nananalangin ay ikaw at kinakausap mo ang Diyos. Amen? Sige po tayo manalangin. Panginoong Hesus, sa oras na ito, aking naunawaan na ako po'y makasalanan at hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Ngunit salamat sa iyong pagmamahal at kapatawaran. Sa oras na ito, Panginoon, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip, magpahanggang ngayon. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran sa aking buhay. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, sa aking dinitiklara sa aking buhay, tinatanggap ko sa aking puso na ikaw, Hesus, ay akin ng Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa oras na ito, Panginoon, talian mo na po ang aking Lord sa regalong buhay mula sa iyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung lamang po mananalangin, mga kapatid, Father God, narinig mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Sabi mo sa iyong salita, isa mang kaluluwa ang bumalik sa iyo. Libo-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Lord, I pray that you open heaven in their house, in their home, in their lives, so Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon, buksan mo po ang iyong kalangitan. Pagpalain mo po ang bawat isa na nandito. Ang mga nakapakinig. Lord, kami nananalangin na ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbigay at maglinis po sa amin. Aming pong mga puso, aming mga isip, O Lord. At kami nananalangin, Panginoon, na ang patuloy mong kalakasan, ang patuloy mong paghahayag sa amin, ang maging pundasyon po namin upang kami makasunod sa iyong mga pinapagawa sa aming buhay. Panginoon, sa mga bago lamang pong tumanggap sa oras na ito, padalan mo po sila, Panginoon, ng mga taong mag-aakay sa kanila to find a church. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa hapon na ito. Sa platform na ito, Lord, na pinagkatiwala mo po sa amin po mga senior pastors. Patuloy mo po silang pagpalain, bigyan ng kalakasan, ilayo sa anumang pagkakasakit, upang maipagpatuloy ang mga visions na kanilang na-receive, O Lord. Ganon din, Panginoon, sa amin pong mga faithful servant po, sa iyong mga faithful servant, Lord, sa amin pong mga staff sa DLS, patuloy mo po silang bigyan ng mainit na kalooban upang sumunod, Panginoon. At silip sa lahat ng kanilang mga bagay, sa kanilang mga plano, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, ang lahat ng ito ay aming dinadalangin. Salamat sa iyong paggamit, Panginoon, sa iyong lingkod. O Lord, aking dalangin, patuloy mo pong bigyan ng mga fresh revelations, aral, Panginoon, upang magamit ang aking buhay sa iyong ubasan, sa iyong kaharian. Lord, marami pong salamat. Sa iyo lamang po ang mataas na kapurihan. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po muli. Ito po si Pastor Walter Faustino. Nag-iwan po sa inyo na ang buhay na nasa Panginoon ay punong-puno ng pag-asa at kapanatagan, kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po tayong lahat. God bless everyone.